what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So for today's video mga kaboybar ko, ay magbibigay uli ako ng kunting idea, lalong-lalo na sa mga walang backer na nag-a-apply sa mga kapwa kong marino or do sa mga bagong graduate na mga seaman. So paano nga ba makapasa sa mga exam sa mga shipping company? So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka rin updated sa mga videos ko pang i-upload. So unang-una guys, sa mga bagong graduate ng seaman is yung ang maibigay ko lang na kunting idea sa inyo is kasi kadalasan kasi lalong-lalo na sa mga walang backer talaga is dumadaan talaga sa butas ng karayom para bago matanggap sa mga shipping company. Kasi so katulad ko dati mga kaboybar ko, nung nag-umpisa pa lamang akong mag-apply sa mga shipping company is wala talaga akong backer mga kaboybar ko, and then bago ako nila matanggap is talagang dumaan ako sa butas ng karayom kasi unang-una wala akong backer. At ganoon din mga kaboybar ko, lagi ako nag-exam sa mga shipping company. So ang nangyayari, ang resulta pagkatapos ko mag-exam is bagsak lagi ako mga kaboybar ko. Dami-dami din ako mga shipping company na na-applyan dati nung ako hindi pa nakakasampa sa international mga kaboybar ko. Kaya naman naisipan kong magbigay ng kunting idea do sa mga baguang o yung walang mga backer mga kaboybar ko, kasi para sa akin talaga is napakahirap na walang backer kapag ikaw ay nag-apply. So halos lahat kasi ng mga shipping company mga kaboybar ko dati is na-applyan ko na. Alam mo yung tipo na gusto mo na makasakay pero sa mga shipping company is marami silang or marami kang kailangan pagdaanan bago ka matanggap. So unang-una mga kaboybar ko, ang maibigay ko sa inyo kunting idea is kung alam nyo yung luneta o yung kalaw doon sa mga applyan ng mga seaman, so maghanap kayo doon mga kaboybar ko ng, kasi doon marami nagtitinda ng mga yung pwede nyong reviewin na sa mga exam like yung SES 4.0, 5.0, 5.2. So andun lahat mga kaboybar ko, magtanong lang kayo doon sa mga kapwa natin na mga seaman o mga marino kung ano nga ba yung mga pwedeng reviewin kapag may exam kayo sa isang shipping company. Kasi kadalasan naman mga kaboybar ko is lalong-lalo na sa mga ratings. So for example sa engine cadet, wiper, so yun ang hahanapin nyo lagi is yung, sabihin nyo lang yung sa kalaw is yung SIS. So depende na mga kaboybar ko, kung kasi minsan may mga shipping company ngayon na nagpapa-exam ng SIS 5.0, SIS 5.2. So kadalasan kasi mga kaboybar ko talaga is SIS yung mga exam, lalong-lalo na sa mga baguhan na nag-a-apply ng mga seaman. And then mga kaboybar ko, ibibigay ko rin sa inyo yung application na Seagull. So pwede kayong mag-download sa inyong cellphone mga kaboybar ko ng Seagull. So search nyo lang sa Play Store nyo or sa cellphone nyo kung ano ba yung Seagull. So napakadali lang nun mga kaboybar ko na malaman yung sagot sa lalabas na examination. So ipakikita ko sa inyo mga kaboybar ko kung paano nga ba ginagamit yung Seagull application. So ito guys, bali meron akong Seagull application. So matagal na itong Seagull na to mga kaboybar ko na dinownload ko sa aking cellphone. So pakikita ko lang sa inyo kung paano gamitin yung Seagull application. So i-click nyo lang yan, then press nyo itong tatlong guhit sa nasa itaas dito sa kaliwa mga kaboybar ko. Click nyo lang yan, and then lalabas yan kung ano yung, kung for example meron kayong na-applyan na merong CBT test. So i-click nyo lang itong nasa itaas, Seagull CBT test. Then after nyan, for example ang i-examine nyo dun sa company or dun sa yung re-reviewin mo is yung personal safety. Click mo lang yan mga kaboybar ko, and then after that lalabas na yung mga question dyan na marami. So madami yan mga kaboybar ko, and then i-click mo lang kung gusto mo makita yung tamang sagot. For example, itong pangalawang question, according to the most authorities, what is the cause of most accident at sea?
So i-click nyo lang. And then, kung ano yung may check na kulay blue, so yan yung tamang sagot mga kabuhay barko. So, the human element. So, yan yung tamang sagot. And then, mag-example ulit tayo dito mga kabuhay barko. Piliin naman natin itong isa. According to this module, where does the ship safety culture begin? So, click nyo lang ulit yan mga kabuhay barko. Then, lalabas na yung tamang sagot. The safety and familiarization tour when joining the ship. So, kung ibang CBT test naman mga kabuhay barko yung pina-exam sa inyo ng shipping company, click nyo lang din ito. Yan, then balik uli kayo. So, lalabas na yan mga kabuhay barko. So, nandito, ship general safety, SOPEP, ISM code, UPA 90, inert gas generator, fuel oil system, marine fuel handling. So, lahat-lahat yan mga kabuhay barko nandito. So, kaya hindi kayo, or napakalaking bagay nito na meron kayo mga kabuhay barko. So, andito rin yung maritime English ship familiarization. So, click nyo lang yan. For example, what is ICDIS? So, ayan. So, lalabas na yung tamang sagot. A navigation system which uses electronic charts. So, ayan. Balik kayo sa, for example, what is a windlass? So, ayan mga kabuhay barko. A deck machine used for lifting and lowering the anchor chain. So, napaka-easy dito mga kabuhay barko kapag gagamit kayo ng Seagull application. So, napakadali. For example, ito, what is the slap chase? So, lalabas na uli yan. A shop on board for sale to the crew. So, ibig sabihin, ito yung mga slap chase na pwede mong, for example, yung nasampar mo na barko, yung sasampar mong barko is merong tatawag na bandage store. So, order kayo kay third mate ng, for example, nagyoyosi kayo or nag-inom kayo. So, gusto nyo bumili ng alak. So, order kayo. Yun yung tinatawag na slap chase mga kabuhay barko. And then, kung gusto nyo ulit balik ulit, click nyo lang yung tatlong guhit. And then, punta naman kayo dito sa Seagull SES test mga kabuhay barko. So, andito din lahat yan. Yung mga question na lalabas sa mga shipping company mga kabuhay barko. So, napakaraming question ito. Siguro, I think, mga nasa 1,000 question ito, mga kabuhay barko. Ito sa lahat-lahat sa mga test. Sa SES. Yan. For example, pipili ako ng isa. Indicate the correct name of the tool on the sketch. So, itong sketch mga kabuhay barko is hindi lalabas dito. So, lalabas lang ito sa computer na pag-i-examine mo. So, click mo lang yan. So, ayan. Ang tamang sagot, water pump pliers. So, yung water pump pliers, mga kabuhay barko is, yung sketch niya is hindi makikita dito kasi application lang ito. So, pero napakadali lang itong, ano na ito, magiging guide nyo, mga kabuhay barko, napaka-easy. So, kung tutusin, mga kabuhay barko, kung wala naman kayong pambili na CD doon sa Luneta or sa Kalaw, sa applyan ng mga seaman is, pwede nyo itong i-search sa internet, yan, sa Play Store nyo, mag-download lang kayo. So, I think, wala pang 10 minutes kapag mag-download kayo kapag malakas yung signal nyo mga kabuhay barko. On a container vessel, what determines how container should be lashed? So, ayan, ang tamang sagot. The cargo securing manual. So, napaka-easy nito mga kabuhay barko. So, ito, binigay ko lang itong idea na to mga kabuhay barko kasi nung time talaga na nag-a-apply ako is wala pa rin akong idea doon sa mga itong Seagull test na to saka yung sa nabibili sa Luneta or sa Kalaw. So, kaya kalimitan mga kabuhay barko is lagi akong bagsak sa mga exam nung nag-uumpisa pa lamang ako magsiman. At so halos katulad nga ng nabanggit ko kanina is lahat na ng shipping company is na-applyan ko na mga kabuhay barko. Kasi gada mag-i-exam talaga ako sa mga shipping companies, palagi ako bagsak. So, doon ako nagkakaroon ng error. Kaya minsan is hindi ako natatanggap sa mga shipping company. Kaya nakarami ako ng shipping company na na-applyan mga kabuhay barko. So, ito napakadaming question dito mga kabuhay barko. So, lalabas ito lahat sa mga exam na SES. Ayan. So, pinakita ko lang ito sa inyo para may guide kayo mga kabuhay barko. So, yun lamang mga kabuhay barko, yung Seagull application. Sana ay nagkaroon kayo ng idea at nakasubaybayan nyo yung aking pinakitang video kung paano nga ba ginagamit yung Seagull application. So, idagdag ko rin mga kabuhay barko doon sa
SIS is yung pag bibili kayo sa Luneta or doon sa Calao sa applyan ng mga seaman, sabihin nyo lang doon sa inyong bibilhan. For example, ikaw ay is engine department, so sabihin mo lang yung SIS para sa engine department kasi iba yung SIS para sa deck department, mga kabuhay barko. At ganoon din mga kabuhay barko, yung maritime English is lagi din kasama yun sa exam sa mga shipping company. So madali kayo makakapasa kapag alam ninyo yung or nakapag-review kayo mga kabuhay barko, kasi malaking advantage talaga yung nakapag-review kayo bago mag-exam, kasi may mga shipping company minsan pag-apply mo is pag-examine ka kagad. So mahirap ipasa mga kabuhay barko yung exam sa mga shipping company kapag hindi ka nakapag-review ng SIS just or yung SIS sa online. So napakalaking bagay mga kabuhay barko, lalong lalo na itong Seagull, napakalaking tulong kasi 10 minutes lang mga kabuhay barko is pwede ka nang mag-download or mag-install sa iyong cellphone. So search mo lang, basta malakas yung signal is kahit nasa biyahe ka o kahit nasa gaman, basta may internet ka is pwede ka at anytime ka magkakaroon ng Seagull application mga kabuhay barko. Kasi itong Seagull is kahit nasa bahay ka lang o pakadali lang gamitin mga kabuhay barko yung Seagull. So idagdag ko rin sa inyo mga kabuhay barko yung tips para, for example, di ba wala kang backer and then nag-apply ka sa mga shipping company and then nakapasa ka na sa naipass mo na sa kanila o nakapasa ka na sa exam at sa interview mga kabuhay barko, is lagi mo rin i-follow up yung apply sa kanila, kasi minsan kapag hindi mo pina-follow up yung apply is minsan nakakalimutan yung apply mo sa kanila, lalong-lalo na kapag wala kang backer. And then minsan may mga pagkakataon mga kabuhay barko, may mga shipping company na kapag nakapasa ka sa mga exam at interview is babaliwain na rin mo yung exam mo. So sayang naman yung effort mo mga kabuhay barko, kasi kapag hindi mo kukulitin yung crewing manager mo or yung minsan bihira ka lang, bansamad ka lang mag-follow up, is parang alam mo yun, yung useless din yung pagod mo at yung effort mo sa pag-exam. So pinaka the best way mga kabuhay barko, kung medyo may pera ka pa naman at medyo sa Manila ka lang nag-stay, is at least 2 to 3 times mo i-follow up sa isang shipping company yung apply, kasi malaking bagay mga kabuhay barko yung lagi mong napapollow up yung apply, lalo na kapag wala kang backer, kasi mabilis kang makikilala ng crewing manager and then maiisip ng isang crewing manager, itong bata na ito is desidido talagang makasakay o makasampa mga kabuhay barko. Kasi nung time na natanggap din ako sa isang shipping company, so hindi ko na babagitin kung anong shipping company yun. So ang ginawa ko is 2 times per week talaga ako nagpa-follow up mga kabuhay barko sa kanila, kahit na yung pamasahe ko is inutang ko lang. So kasi sa Laguna ako umuwi mga kabuhay barko nung time na yon na hindi pa ako nakakasakay sa international, and then yun nga, naging desidido din talaga ako hanggang hindi ako nag-utility mga kabuhay barko sa agency na tumanggap sa akin, is talagang hindi ko sila tinantanan na lagi kong i-follow up every week mga kabuhay barko, kasi sayang. So alam nyo yun, yung effort mo, yung pagod mo. So alam ko din naman mga kabuhay barko yung sitwasyon ng isang seafarer o isang seaman na walang backer, lalo na yung mga bagong graduate, yung mga fresh graduate pa lang. So alam niyo yung feeling na sa guard pa lang is hindi ka na papapasukin kasi wala kang backer. So di ba minsan sayang yung pamasahe mo, lalo na kung sa malayo ka pa galing. So yun minsan mga kabuhay barko, hindi na-realize ng mga shipping company yung pagod mo sa para lang makapunta doon sa kanilang shipping company, and then pagdating pala doon sa isang shipping company, sa guard pa lang is hindi ka papapasukin. Kaya ang tips ko lang sa inyo mga kabuhay barko, once na makapasa ka sa interview at sa exam, is the best way is yun yung katulad ng nabanggit ko kanina, lagi mong i-follow up. So kung maaari mga kabuhay barko, 3 times per week mo i-follow up, kahit na medyo napapagalitan ka na ng iyong crewing manager, if mag-follow up ka pa rin, o either hingin mo yung cellphone number nila, kasi may mga crewing manager naman na binibigay yung cellphone number nila. So pwede ka rin mag-follow up doon just in case na wala kang pamasahe mga kabuhay barko, kasi napaka-importante talaga yung lagi mong ipa-follow up yung iyong apply. Kasi once kasi na hindi mo i-follow up yan, I'm sure ako mga kabuhay barko, at
95% mababaliwala yung apply mo kahit okay ka na sa kanila yung exam mo saka interview. So kailangan kulitin mo rin siya mga kabuhay barko. So yun lamang mga kabuhay barko, hanggang sa muli pa.